Disclaimer: ang kwentong ito ay nakabatay sa isang sinasabing totoong karanasan na naganap sa isang liblib na baryo sa Pilipinas. Lahat ng pangalan, lugar, at pangyayari ay inilalahad ayon sa salaysay ng mismong nakaranas nito. Gayunpaman, bilang isang kwentong supernatural at may kinalaman sa mga nilalang ng kababalaghan, gaya ng aswang, maaaring hindi ito angkop sa lahat ng tagapakinig o mambabasa. Paunang pagkilala at simula ng kwento sa mga liblib na baryo ng Pilipinas, laganap pa rin ang mga kwentong bumabalot sa dilim ng gabi, mga alamat ng engkanto, maligno, at higit sa lahat, ang pinakakinatatakutan, mga aswang. Para sa ilan, ito'y kathang-isip lamang. Ngunit para sa mga nakaranas ng kanilang presensya, ang mga aswang ay hindi lamang kwento, kundi isang mabangis at nakamamatay na realidad. Ako ang magdadala sa inyo ng salaysay na ito, isang kwentong hango mismo sa karanasan ng isang tinderong naglalako ng asin. Isang simpleng tao, walang ibang hangad kundi kumita para sa kanyang pamilya. Ngunit ang kanyang piniling hanap buhay ang naging daan upang siya ay malugmok sa isang nakapangingilabot na bangungot. Paglalarawan ng lugar ang baryo, kung saan nagsimula ang lahat, ay nakatago sa paanan ng bundok, malayo sa syudad, at tanging mga makikitid na daan lamang ang nagdurugtong dito sa kalapit na mga bayan. Kapag sumapit na ang dilim, ang katahimikan ay tila may kasamang banta. Wala kang maririnig kundi ang huni ng kuliglig at ang alulong ng aso sa di kalayuan. Sa kalyeng bato na dinadaanan ng mga tao, may isang bahagi na madalas iniiwasan ng mga residente. Sabi nila, kapag dumaan ka roon sa gabi, mararamdaman mong may mga matang nakamasid sa iyo. May mga pagkakataon din na ang ilang naglalakbay ay hindi na nakauwi. Ang iba'y natagpuan, ngunit wala ng buhay, at ang kanilang katawan, tila pinaghirapan ng isang hayop na hindi mo mailarawan. Pagkilala sa bida, ang tinderong naglalako ng asin sa baryong ito naninirahan si Mario, palayaw natin sa kanya. Isang ordinaryong lalaki sa kanyang 30 anyos, may asawang si Linda at 2 anak na bata pa. Mahirap lamang sila at ang tanging pinagkakakitaan ni Mario ay ang pagtitinda ng asin. Araw-araw, pasan ang kanyang bayong na puno ng asin, naglalakad siya mula baryo patungo sa iba't ibang sitio. Alam ng lahat na walang bahay na kayang mabuhay ng walang asin, kaya't kahit mahirap, sigurado siyang may bibili. Madalas siyang lumalabas ng madaling araw upang hindi siya abutin ng dilim. Subalit may mga pagkakataon na sadyang hindi maiiwasan na inabot siya ng dapit hapon. At dito nagsisimulang mabalot ng kaba ang kanyang dibdib. Mga tsismis at babala ng mga matatanda, marami nang nagsabi kay Mario na huwag na siyang dumaan sa madidilim na daan, lalo na sa parte ng baryong kilala bilang Sitio Madilim. Ayon sa matatanda, iyon daw ay tirahan ng mga aswang. Ilang beses na raw may mga taong nawawala roon. Mario, iwasan mo na ang Sitio Madilim. Hindi basta-basta ang mga nilalang doon, paalala ng isang matandang babae habang bumibili ng asin. Ngunit tatawa lamang si Mario. Ay, naku inang, baka naman napapaniwala ka lang sa mga kwento-kwento. Wala namang ganon. Tao lang din ang gumagawa ng gulo. Para kay Mario, ang mga aswang ay kathang-isip lamang. Hindi niya lubos maisip na ang simpleng paglalako ng asin ay hahantong sa isang bangungot na hindi niya makakalimutan habang buhay. Mga unang palatandaan, isang hapon, matapos niyang magbenta sa kabilang baryo, inabutan siya ng dilim sa daan pabalik. Kailangan niyang dumaan sa Sitio Madilim dahil iyon ang pinakamabilis na ruta pauwi. Habang naglalakad, ramdam niya ang malamig na simoy ng hangin na tila dumudungaw sa kanyang batok. Tahimik ang paligid, ngunit sa kanyang pandinig ay may marahang yabag na sumusunod sa kanya. Huminto siya. Huminto rin ang yabag. Naglakad siya muli at naroon na naman iyon, kasabay ng kanyang mga hakbang. Nang lumingon siya, wala naman siyang nakikita. Tanging mga puno at kadiliman lamang. Pilit niyang pinatatag ang kanyang sarili. Wala yan, guni-guni lang, bulong niya sa sarili. Ngunit sa kanyang paglalakad, nakarinig siya ng mahihinang halakhak ng babae. Hindi ito karaniwang tawa. Malamig. Nakakakilabot. Para bang nagmumula sa kanyang likuran, ngunit kapag siya ilumilingon, walang tao. Ang misteryosang babae, makalipas ang ilang araw, may isang bagong mukha sa mga mamimili ni Mario. Isang dalagang maganda, maputla at may malalalim na mata. Laging nakasuot ng puting damit na tila hindi narurumihan. Lumalapit ito sa kanya tuwing dapit-hapon. Magkano ang isang dakot ng asin? Malambing na tanong nito.
Napahinto si Mario, medyo nagtataka. Ikaw ba'y taga rito? Ngayon lang kita nakita. Ngumiti lang ang babae, isang ngiting may kakaibang lamig. Dito lang ako nakatira. Sa may sitio madilim. Lalong kumabog ang dibdib ni Mario. Bihira ang nagpupunta roon. Ngunit dahil tindero siya, hindi na niya ito pinansin. Benta ay benta. Binigyan niya ito ng asin at ang babae nag-iwan ng matalim na titig bago umalis. Mula noon, halos gabi-gabi ay naroon ang babae, laging bumibili. At bawat paglapit nito, ramdam ni Mario ang hindi maipaliwanag na bigat at kaba sa kanyang loob. Pagtatapos ng part 1, hindi pa alam ni Mario na ang kanyang buhay ay magsisimula ng mabalot ng dilim. Ang simpleng hanap buhay ng pagbebenta ng asin ay magiging dahilan upang siya ay maging saksi at biktima ng mga nilalang na matagal nang bumabalot sa baryo. At sa bawat pagbabalik ng misteryosang babae, mas lalo siyang lumalapit sa isang lihim na hindi dapat niya natuklasan. Buhay ng tinderong naglalako ng asin si Mario. Ang tindero ng asin ay isang taong walang ibang inisip kundi ang mabuhay ang kanyang pamilya sa kabila ng kahirapan. Ang buhay niya ay puno ng pawis, pagod at pakikisapalaran araw-araw. Sa baryo nila, kilala siya bilang masipag, matyaga, at hindi sumusuko sa hirap ng buhay. Ngunit hindi alam ng marami, sa likod ng kanyang mga ngiti at simpleng pamumuhay, unti-unti na siyang nilulukob ng isang lihim na takot na dala ng kanyang hanap buhay. Ang araw-araw na pakikibaka bago pa sumikat ang araw, gumigising na si Mario. Naghahanda siya ng bayong na may lamang asin, mabibigat na supot na kanyang binibili pa mula sa bayan. Kapalit nito'y ilang baryang kita na agad niyang ibinubulsa para may maiuwi sa kanyang pamilya. Mario, mag-iingat ka sa daan ha. Huwag kang magpupunta sa sitio madilim kapag inabot ka ng dilim, paalala ng asawa niyang si Linda. Madalas na niyang naririnig ito, ngunit dahil sa pangangailangan, palagi na lamang niya itong binabaliwala. Hindi naman ako abutin ng gabi, Nay. Alam mo namang mabilis akong maglakad, sagot ni Mario, sabay ngiti para pakalmahin ang asawa. Subalit sa totoo lang, hindi ganoon kadali. Ang mga baryo at sitio na kanyang nilalako ay malalayo sa isa't isa, at kinakailangan niyang maglakad ng halos buong araw. May mga pagkakataon pa na hindi siya makabenta agad, kaya't napipilitan siyang tumambay hanggang hapon upang hintayin ang mga mamimili. Mga taong umaasa sa asin kahit mahirap at delikado ang trabaho, malaking bagay ang asin para sa mga tao sa baryo. Hindi lamang ito sangkap sa pagluluto, naniniwala rin ang ilan na ang asin ay may kapangyarihang pangontra sa mga masasamang espiritu at nilalang. Kaya't kapag dumarating si Mario, nagiging masigla ang mga bahay. Ayan na si Mario. May asin na tayo, sigaw ng mga nanay habang nagmamadaling lumalapit. Mario, dagdagan mo nga, kailangan ko pa para sa paggagamot kay tatay, pakiusap ng isa. Mario, sa susunod dalhan mo ako ng mas marami. Gagamitin ko para sa pag-aalay, hiling ng isa pang matanda. Sa bawat pagbenta niya ng asin, nakakaramdam si Mario ng konting ginhawa, alam niyang nakakatulong siya sa mga tao. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, hindi niya lubos maisip na ang asin ding iyon ang magiging pangunahing sandata laban sa mga nilalang na nagsisimulang gumalaw sa dilim. Mga kwento ng baryo habang siya ay nakikisalamuha sa mga tao, paulit-ulit niyang naririnig ang mga kwento tungkol sa mga aswang sa paligid. May nagsasabing may buntis na biglang nawala. May nagkwento na isang gabi, may malaking ibon na dumapo sa bubungan at pagkatapos ay natagpo ang patay ang isang alagang baboy. Mario, mag-ingat ka sa daan. Hindi basta tao ang gumagala roon, seryosong babala ng isang matandang lalaki habang bumibili. Ngunit lagi siyang napapangiti. Ay nako, baka pusa lang o magnanakaw. Hindi siya naniniwala o mas tamang sabihin, ayaw niyang maniwala. Dahil kapag tinanggap niya ang katotohanan ng mga kwento, mas lalo lamang siyang manginginig sa tuwing siya'y naglalako. Paglalakbay sa madidilim na daan ang daang tinatahak ni Mario ay hindi madali. May parte itong puro putik, kaya't madalas ay nadudulas siya at nababas ang kanyang mga tsinelas. May bahagi ring kailangang tawirin ang ilog na walang tulay, isang mahabang kahoy lamang ang nagsisilbing tawiran. At higit sa lahat, may kalyeng dumadaan sa pagitan ng makakapal na puno ng niyog at kawayan na siyang kilalang hangganan ng sitio madilim. Kapag tirik ang araw, parang ordinaryong daan lang ito. Ngunit kapag dapit hapon na at nagsisimula ng lumamlam ang liwanag, iba ang pakiramdam.
Sabi ng mga residente, sa lugar na iyon daw madalas makaramdam ng bigat sa dibdib, para bang may nakasakay sa iyong balikat. May ilan ding nagsabi na nakaririnig sila ng iyak ng sanggol o huni ng malaking ibon sa itaas ng mga puno. Sa bawat pagdaan ni Mario roon, pinipilit niyang huwag mag-isip ng kakaiba. Ngunit ang kanyang pawis at kaba ay hindi niya maitago. Paghaharap kay Linda isang gabi, matapos siyang muling abuti ng dilim sa daan, umuwi siya ng pawisan at hingal na hingal. Agad siyang sinalubong ni Linda. Mario, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo? Huwag kang magpapagabi sa sitio madilim, sigaw nito habang nanginginig ang tinig. Hindi ko naman gusto. Kinailangan lang, kasi may mga huling bumili ng asin, paliwanag niya, pilit na nagtatapang-tapangan. Ngunit hindi kumbinsido ang asawa. Hindi mo ba alam? May kapitbahay tayo na hindi na nakauwi kagabi. Ang sabi, dumaan siya roon sa sitio madilim. Napabuntong hininga si Mario. Ramdam niya ang takot ng asawa, ngunit dahil sa pangangailangan, wala siyang magawa kundi magpatuloy. Ang lihim na takot kahit ayaw aminin ni Mario, unti-unti na rin siyang kinakain ng takot. Tuwing siya'y naglalakad sa madilim na daan, para bang may mga matang nakatutok sa kanya. Minsan, pakiramdam niya ay may humahaplos sa kanyang balikat. Ngunit mas pinipili niyang itago ito sa sarili. Ayaw niyang mag-alala pa lalo ang kanyang asawa. Kaya't sa bawat araw, patuloy siyang naglalako, dala ang asin at dala ang kaba sa dibdib. Pagtatapos ng part 2 sa kabila ng kanyang pagsusumikap, hindi pa rin alam ni Mario na ang kanyang buhay ay papunta na sa isang bangi ng katatakutan. Ang mga kwento ng matatanda na dati tinatawanan lamang niya, unti-unti nang magbubunyag ng katotohanan. At sa mga susunod na araw, mas lalo pa niyang mararanasan ang mga palatandaan na hindi siya naglalakad mag-isa. Mga unang palatandaan ng kababalaghan ang mga araw ay patuloy na lumilipas at si Mario, ang tinderong naglalako ng asin, ay unti-unti nang nakadarama ng mga bagay na hindi niya maipaliwanag. Sa simula'y parang guni-guni lamang, dala ng pagod at takot. Ngunit habang tumatagal, ang mga palatandaan ng kababalaghan ay mas nagiging malinaw, mas nagiging matindi at mas nagiging hindi maitatanggi. Yabag na walang pinagmumulan isang dapit hapon, matapos magbenta sa kabilang baryo, muling inabutan ng dilim si Mario sa sitio madilim. Dala ang kanyang bayong na halos wala ng laman, naglakad siya ng mabilis, umaasang makakarating agad sa kanilang bahay. Ngunit habang naglalakad, nakarinig siya ng mga yabag sa kanyang likuran. Mabigat. Mabagal. Tila ba sinusundan ang bawat hakbang niya? Huminto siya. Huminto rin ang yabag. Naglakad siya muli at muli itong sumabay sa kanyang mga hakbang. Nang lingunin niya, wala namang tao. Tanging anino ng mga puno at kadiliman lamang ang nandoon. Pinilit niyang huwag magpahalata, ngunit ang kanyang pawis ay dumaloy pababa sa kanyang leg. Hindi wala iyon. Pagod lang ako, bulong niya sa sarili. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang may kakaiba sa paligid. Ang malamig na hangin kinabukasan, muli na namang naglakbay si Mario. Ngunit ngayong araw, kahit tirik ang araw, kakaiba ang kanyang naramdaman. Sa tuwing siya'y dumadaan sa bahagi ng sitio madilim, may malamig na simoy ng hangin na dumadampi sa kanyang bato, kahit na tirik ang araw at dapat ay mainit. Bakit parang may humihinga sa batok ko? Tanong niya sa sarili habang kinakabahan. At minsan, sa gilid ng kanyang mata, parang may aninong dumaan, mabilis, mahaba at maputi. Ngunit kapag siya ibabaling, wala namang naroon. Mga kwento ng mga residente habang dumadami ang kanyang karanasan, dumadami rin ang mga kwento ng mga tao na tila konektado rito. Mario, alam mo ba? May nakita akong malaking ibon kagabi, nakadapo sa bubong ng kapitbahay namin, sabi ng isang matanda habang bumibili ng asin. Aba, baka uwak lang yon, inang, sagot niya, pilit nang umiti. Hindi, Mario. Malalaki ang mata. At nang makita ko, bigla itong lumipad at nawala na lang na parang usok. May isa pang nagsalaysay, may narinig kaming iyak ng sanggol kagabi sa may gubat. Pero nang sundan namin, wala namang tao. Ang sabi ng mga ninuno, mga aswang daw yon, nangangaso ng laman. Sa bawat kwento, hindi na siya makatawa ng buong buo gaya ng dati. Unti-unti, nagsisimula na siyang maniwala na may mga bagay na hindi niya nakikita, ngunit malinaw na nararamdaman. Ang misteryosang babae at muli na namang lumitaw ang babaeng palaging bumibili ng asin sa kanya.
Sa bawat pakikita nila, mas nagiging kakaiba ang pakiramdam ni Mario. Mario, malambing na tawag ng babae, sabay lapit sa kanya. Ang kanyang mga mata, malalim at tila ba may sinisikap iparating na hindi maunawaan ni Mario. Gabi na, bakit nandito ka pa? Tanong niya, pilit na hindi ipinapahalata ang kaba. Hindi mo ba alam, Mario? Ang asin mo mahalaga. Pero hindi lang sa pagluluto. May ibang dahilan kung bakit ako palaging bumibili sa'yo, ngiti ng babae, kasabay ng malamig na titig. Napasinghap si Mario. Ibang dahilan? Ano ang ibig mong sabihin? Ngunit mumiti lamang ang babae at mabilis na lumayo, iniwan siyang nakatayo at nanginginig sa gitna ng dilim. Ang bata sa daan isang gabi, habang naglalakad siya pauwi, nakakita siya ng isang batang nakaupo sa gilid ng daan. Umiiyak ito, tila nawawala. Anak, bakit ka narito sa gitna ng gabi? Nasaan ang magulang mo? Tanong ni Mario habang lumalapit. Ngunit nang malapitan niya, nagulat siya, ang batay biglang tumawa, isang malalim at nakakikilabot na halakhak na hindi normal para sa isang musmos. At bago pa siya makalapit ng husto, biglang naglaho ang bata sa kanyang harapan, parang bula. Naiwan si Mario na nanginginig, hindi makagalaw, habang ang paligid ay binalot ng kakaibang katahimikan. Ang alulong ng mga aso pagdating niya sa kanilang bahay, sinalubong siya ng malalakas na alulong ng mga aso. Sa baryo, naniniwala ang mga tao na kapag ang mga aso ay walang tigil sa pag-alulong, may nilalang na hindi tao ang naglalakad sa paligid. Mario, bakit ka nanlalamig? Ano na naman ang nangyari? Tanong ni Linda, ngunit hindi na siya nakapagsalita. Ang mga mata niya ay nakatitig pa rin sa dilim sa labas ng kanilang bahay, para bang may nakikita siya na hindi nakikita ng iba. Pagtatapos ng part 3 sa mga unang palatandaan ng kababalaghan, si Mario ay unti-unting nadadala sa isang bangungot na hindi niya kayang iwasan. Ang mga yabag, malamig na hangin, misteryosang babae, at mga nilalang na bigla na lamang sumusulpot sa daan, lahat ito ay nagsasabing may mas malaki pang panganib na paparating. At sa susunod na yugto ng kanyang buhay, hindi na lamang palatandaan ang kanyang makikita, kundi ang mismong bangungot na matagal nang nakabalot sa sitio madilim. Pagsisimula ng bangungot sa baryo ang baryo na dati payapa at tahimik ay nagsimulang mabalot ng takot. Ang mga tsismis at babala na dati tinatawanan lamang ni Mario, ngayon ay unti-unti nang nagiging katotohanan. At kasabay ng kanyang mga karanasan sa madidilim na daan, nagsimula ring mangyari ang mga hindi maipaliwanag na pangyayari sa mismong baryo nila. Ang biglang pagkasakit ng bata isang umaga, nagising si Mario sa ingay ng mga kapitbahay. May batang biglang nagkasakit, matindi ang lagnat, nanginginig, at parang hindi na humihinga ng normal. Ayon sa mga magulang, kagabi lamang sila bumili ng asin kay Mario. Abay, bakit ganito ang nangyari? Bulong ng isa. Baka naman malas ang asin na ibinebenta ni Mario, singit ng isang matanda. Nang marinig ito, natigilan si Mario. Alam niyang walang kinalaman ang kanyang paninda, ngunit sa mga mata ng mga tao, siya ay nagsisimulang mahaluan ng duda. Mga hayop na nawawala kinabukasan, isang balita na naman ang kumalat, 3 alagang manok ng kapitbahay ay biglang nawala. Kinagabihan, isang baboy naman ang natagpuang patay, nakakalat ang dugo sa paligid, at ang laman loob ay tila sinipsip. Hindi ito gawa ng ordinaryong hayop, sabi ng isang matandang lalaki, nanginginig habang nakatingin sa bangkay ng baboy. Mga aswang ang may gawa nito. Muling napatingin ang ilan kay Mario, sapagkat siya ang madalas na dumadaan sa mga daang iyon. Bagamat walang nagsasalita ng direkta, ramdam niya ang mabigat na titig ng mga tao. Pagkakawatak-watak ng tiwala isang hapon, habang nag-aalok siya ng asin, may ilang residente na umiwas. Pasensya na, Mario, may asin pa kami, sabi ng isa, kahit halatang wala na silang suplay. Baka sa iba na lang ako bumili, wika ng isa pa, kahit siya lamang ang nag-iisang tinderong naglalako roon. Unti-unti, naramdaman niyang ang tiwala ng mga tao ay nagsisimula ng mabasag. At kasabay nito, naramdaman niya ang bigat sa kanyang dibdib, hindi lang dahil sa kanilang tingin, kundi dahil na rin sa mga kakaibang bagay na kanyang nasasaksihan. Ang pagbabalik ng misteryosang babae gabi. Habang nakaupo si Mario sa may pintuan ng kanilang bahay, narinig niya ang marahang paglapit ng mga yabag. At doon, muling lumitaw ang babae, maputla, nakasuot ng puti, at may ngiting nakakakilabot. Mario, wika nito, maraming nangyayari sa baryo niyo, hindi ba? Nagulat siya. Paano mong nalaman?
Umiti lamang ang babae at ang kanyang mga mata ay kumislap sa dilim. Marami pa ang mangyayari. At kapag dumating ang oras na iyon, ikaw ang magiging susi. Bago pa siya makapagtanong, nawala ito sa kanyang paningin. Para bang nilamon ng dilim. Naiwan si Mario na pawisan, hindi malaman kung totoo ba ang kanyang nakita o guni-guni lamang. Ang kababalaghan sa gabi kinagabihan, habang natutulog si Mario at ang kanyang pamilya, nagising sila sa kakaibang ingay mula sa bubungan. Para bang may mabigat na nilalang na naglalakad dito. Kasabay nito'y ang malalakas na alulong ng mga aso sa paligid. Mario, may tao ba sa bubong? Bulong ni Linda, nanginginig habang yakap ang kanilang mga anak. Hindi tao yan, sagot ni Mario, halos hindi makalunok sa kaba. Naghanap siya ng asin sa kanyang bayong at ikinalat ito sa paligid ng pinto at bintana. Sa paniniwala ng matatanda, ang asin ay pananggalaban sa masasamang nilalang. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, biglang tumigil ang ingay sa bubong. Ngunit bago ito tuluyang lumisan, narinig nila ang isang malakas na iyak ng sanggol na nagmula mismo sa bubungan. Pagdududa ng baryo kinabukasan, kumalat ang balita na may buntis sa kabilang baryo na biglang nagkasakit ng hindi maipaliwanag. Ang tiyan nito ay kumikirot na para bang may humihigop sa laman sa loob. At gaya ng inaasahan, ang usapan ng mga tao ay muling bumaling kay Mario. Baka naman may sumpa ang asin niya, bulong ng isa. Hindi kaya siya ay may koneksyon sa mga nangyayari, dagdag ng isa pa. Bagamat wala silang pruweba, ang takot at duda ng mga tao ay mas malakas kaysa rason. Si Mario ay nagsisimulang ihiwalay ng kanyang komunidad, isang tinderong ang dala ay hindi lamang asin, kundi tila kasunod ay kamalasan. Pag-uusap kay Linda at Mario, tama na. Huwag ka nang magtinda roon. Ibang ruta na lang. Baka nga may sumpa na ang daang iyon, pakiusap ni Linda habang namumugto ang mga mata. Ngunit umiling siya. Hindi pwede, Linda. Doon ako mas maraming kita. Kung iiwas ako, paano na tayo? Paano na ang mga bata? Ngunit sa puso niya, alam niyang hindi lamang pera ang nakataya. May kung anong puwersang tila humahatak sa kanya, pabalik sa sitio madilim. Parang may bagay na naghihintay sa kanya roon, isang bagay na hindi niya kayang iwasan. Pagtatapos ng part 4 nagsimula na ang bangungot sa baryo, mga batang nagkakasakit, mga hayop na nawawala at mga buntis na pinipinsala ng mga nilalang sa dilim. At sa lahat ng ito, si Mario ang nasa gitna, ang taong maihawak ng asin na tila may mahiwagang koneksyon sa lahat ng pangyayari. Ngunit hindi pa niya alam, mas matindi pa ang kanyang haharapin. Dahil sa susunod, mabubunyag ang mas malalim na katotohanan tungkol sa sitio madilim, sa misteryosang babae, at sa tunay na dahilan kung bakit siya ang piniling target ng mga nilalang. Pagbunyag ng katotohanan habang lumalala ang mga kakaibang pangyayari sa baryo, mas lalong hindi matahimik si Mario. Ang dating simpleng tindero ng asin ay ngayon ay parang itinatali ng mga hiwaga at takot na bumabalot sa kanyang hanapbuhay. At sa pagkakataong ito, unti-unti nang malalantad ang mga sikreto ng sitio madilim at ang misteryosang babaeng palaging sumusulpot sa kanyang landas. Ang pagdating ng albularyo isang araw, dumating sa baryo ang isang matandang albularyo na nagngangalang Kalusyo. Kilala siya sa mga kalapit na lugar bilang manggagamot at tagapalayas ng masasamang espiritu. Dumating siya dahil narinig niyang may sunod-sunod na misteryosong pagkakasakit at pagkamatay sa lugar. Hindi ordinaryo ang nangyayari sa baryo niyo, seryosong wika ni Kalusyo habang nakatingin sa mga tao. May mga nilalang na kumikilos tuwing gabi. At isa sa inyo ang kanilang binabantayan. Nagkatinginan ang mga tao at halos sabay-sabay ang kanilang mga mata ay tumingin kay Mario. Ako po, gulat niyang sagot. Ako'y isang tindero lang ng asin. Hindi simpleng tindero, Mario, tugon ni Kalusyo. Ang asin ang isa sa pinakamabisang pananggalaban sa mga aswang. At alam nila na ikaw ang laging may dala nito. Kaya't ikaw ang kanilang sinusundan. Napatigil si Mario. Sa isang iglap, unti-unting nagiging malinaw sa kanya ang mga nangyari, ang mga yabag, ang malamig na hangin, ang misteryosang babae, at ang mga nilalang sa gabi. Paglalantad sa misteryosang babae kinagabihan, muling nagpakita ang babae kay Mario. Sa pagkakataong ito, hindi na siya nagdalawang isip at hinarap ito. Sino ka ba talaga? Bakit palagi mo akong sinusundan? Galit na tanong ni Mario. Ngumiti lamang ang babae, ngunit ang kanyang ngiti ay hindi na malambing kundi malamig at nakakatindig balahibo.
Ako si Amara, wika niya. Isa sa mga tagapagmana ng dugo ng mga nilalang na naninirahan sa Sitio Madilim. Napaatras si Mario, nanginginig. As-aswang ka. Tumawa si Amara, isang tawang malalim at umaalingaw-ngaw. Aswang, demonyo, halimaw, anumang itawag niyo sa amin, iisa lang ang layunin namin. At ikaw, Mario, ikaw ang aming napiling bantayan. Dahil dala mo ang bagay na pinakamalakas na panlaban sa amin. Ang asin, mahina niyang bulong. Ngumiti si Amara. At bawat butil niyan ay parang apoy sa aming balat. Kaya't oras na mawala sa iyo ang asin, wala nang makapipigil sa amin. Pagbubunyag ng lihim ng Sitio Madilim sa tulong ni Calusio, nalaman ni Mario ang kasaysayan ng Sitio Madilim. Noon pa man, ayon sa alamat, ang lugar na iyon ay pinamugaran ng mga nilalang na nagbabalak kayo bilang tao sa araw, ngunit sa gabi ay nagiging halimaw. Ang mga aswang dito ay hindi basta nilalang, paliwanag ni Calusio. Sila ay nagmula sa isang lumang angkan na isinumpa noong unang panahon. At ang kanilang pinuno ay isang babae na may kapangyarihang mag-anyong tao. Siya ang madalas na nakikita mo. Nanginginig si Mario habang nakikinig. Si Amarat kung siya ang nakita mo, totoo nga. At malaki ang plano niya sa iyo, dugtong ni Calusio. Mga malagim na engkwentro kinagabihan, habang pinapaliwanag ni Calusio kay Mario ang mga ritual ng pangontra, muling dumating ang mga nilalang. Hindi na ito simpleng yabag o malamig na hangin lamang. Ngayon, kitang-kita ni Mario ang kanilang mga mata na kumikislap sa dilim, at ang kanilang mga anyo na unti-unting lumalabas mula sa anino. May mga naglalakihang pakpak, may mahahabang dila na parang ahas, at may mga matang pula na nakatitig sa kanya. Pinalibutan nila si Mario at ang kanyang pamilya. Ngunit bago sila makalapit, ikinalat ni Calusio ang asin sa paligid at nagsiga ng apoy. Ang mga nilalang ay umalulong sa sakit, para bang nasusunog ang kanilang balat. Ngunit bago tuluyang umurong ang mga ito, narinig nila ang tinig ni Amara mula sa dilim, "Huwag kang magtago, Mario. Hindi ka makakataka sa akin. Ang asin ay hindi makakapigil sa akin ng matagal. Sa huli, ako pa rin ang mananaig." Pagdududa at katapangan pagkatapos ng insidenteng iyon, tuliro si Mario. "Bakit ako? Ano ang gusto nila sa akin?" tanong niya kay Calusio. "Dahil ikaw ang tindero ng asin," paliwanag ng matanda. "Ikaw ang nagdadala ng panangga sa buong baryo. Kung ikaw ay kanilang makukuha, mas madali nilang makakain ang mga tao dito." Nang marinig ito, tila nagising si Mario mula sa kanyang pagkabahala. Sa halip na takot, naramdaman niya ang bigat ng responsibilidad. Hindi na lamang pala siya basta tindero, siya pala ang nagiging hadlang sa buong plano ng mga aswang. Pagpupulong ng mga tao kinabukasan, nagtipon ang mga residente ng baryo. Pinangunahan ito ni Calusio. "Kailangan nating kumilos. Hindi pwedeng pabayaan na lamang ang mga aswang na ito. Ngunit tandaan ninyo, ang ating lakas ay nasa pagkakaisa, at ang ating sandata ay nasa asin." Ibinigay ni Mario ang malaking bahagi ng kanyang paninda para magamit ng mga tao bilang proteksyon sa kanilang mga bahay. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng kakaibang tapang. Ngunit kasabay nito ay ang pangamba, dahil alam niyang mas lalakas ang galit ni Amara. Labanan at pagtakas ang katahimikan ng baryo ay tuluyan ng nabasag. Hindi na ito basta mga palatandaan lamang, ngayon, mismong mga aswang na ang nagpapakita, naghahasik ng takot, at nagbabantang lulunin ang buong komunidad. At sa lahat ng ito, si Mario, ang tindero ng asin, ang siyang nasa gitna ng laban. Ang unang paglusob isang gabi, habang nagbabantay si Mario, kasama ang ilang kalalakihan sa baryo, dumating ang kanilang kinatatakutan. Mula sa madidilim na bahagi ng gubat ay lumabas ang mga nilalang, may mga pakpak na kasing laki ng banig, may mga matang kumikislap na pula, at may mga dila na mahahabat humahampas sa lupa. "Maghanda kayo," sigaw ni Calusio habang ikinakalat ang asin sa paligid. Agad na tumalon ang isa sa mga aswang papalapit, ngunit nang tumama ang paa nito sa asin, agad itong nagliyab na para bang sinunog ng apoy. Umalingaw-ngaw ang malakas na hiyaw nito, dahilan upang magsitakbuhan ang mga bata at kababaihan patungo sa kanilang mga bahay. Si Mario naman, hawak ang bayong na puno ng asin, ay walang tigil sa pagkakabudbod sa paligid. Ngunit sa kabila ng kanyang ginagawa, ramdam niya ang lalong lumalakas na puwersa ng kanilang kalaban. Harapan kay Amara sa gitna ng kaguluhan, muling lumitaw si Amara.
Hindi tulad ng iba, hindi siya agad natitinag sa asin. Ang kanyang anyo ay mas nakakatakot ngayon, mahahaba ang kuko, mapupungay ngunit malamig ang mga mata, at ang kanyang balat ay tila kumikislap sa ilalim ng buwan. Mario, sigaw niya mula sa itaas ng punong kahoy. Hindi mo ba naiintindihan? Hindi ka kalaban kundi kakampi namin dapat. Sa iyo, mahahawakan namin ang kapangyarihan ng asin at mas mapapalakas pa kami. Nanginginig si Mario, ngunit buong tapang na sumagot, hindi ako kailanman magiging kakampi ng mga halimaw na katulad ninyo. Tumawa si Amara at ang kanyang tawa ay nagpalamig sa paligid. Kung ganon ikaw at ang pamilya mo ang magiging una naming biktima. Ang pag-atake sa pamilya habang nakikipaglaban si Mario at ang mga kalalakihan, nakarinig siya ng sigaw mula sa kanilang bahay. Agad siyang tumakbo, dala ang kaba na baka si Linda at ang kanilang mga anak ay napuntirya na. At hindi siya nagkamali. Pagdating niya, nakita niya ang tatlong nilalang na nakatayo sa labas ng kanilang tahanan, sinusubukang wasakin ang pintuan. Si Linda ay umiiyak sa loob, niyayakap ang kanilang mga anak. Agad na sumugod si Mario at isinaboy ang asin sa mga halimaw. Napaatras ang mga ito, umuungol sa sakit. Ngunit alam niyang babalik at babalik pa sila. Magsama-sama kayo. Huwag kayong lalabas, sigaw niya kay Linda bago muling bumalik sa labas para lumaban. Ang plano ng pagtakas matapos ang paulit-ulit na pagsalakay, napagtanto ni Lucio at Mario na hindi naligtas ang manatili sa baryo. Kailangan nating lumikas. Kung mananatili tayo rito, mauubos lang tayo, paliwanag ng albularyo. Pero saan tayo pupunta? Tanong ng isa sa mga residente. Sa kabilang bayan, doon tayo makakahingi ng tulong. Ngunit para makarating doon, kailangan nating tawirin ang Sitio Madilim, ang pinakasentro ng kanilang kapangyarihan. Nang marinig ito, natigilan ang lahat. Ang Sitio Madilim ay kilala bilang pugad ng mga aswang. Ngunit wala na silang ibang pagpipilian. Ang mapanganib na paglalakbay kinabukasan, bago pa man lumubog ang araw, nagsama-sama ang mga pamilya. Si Mario ang nasa unahan, dala ang kanyang bayong ng asin, habang si Lucio ay maihawak na sulo at mga halamang gamot na panlaban. Habang naglalakad sila sa kagubatan, ramdam nila ang malamig na simoy ng hangin at ang bigat ng kapaligiran. Sa bawat hakbang, parang may mga matang nakamasid sa kanila mula sa mga anino ng puno. Mario, nararamdaman mo ba? Bulong ni Lucio. Parang may sumusunod sa atin, sagot niya, pinipilit manatiling matatag. At bago pa man sila makalayo, lumitaw mula sa dilim ang ilang nilalang, pumipigil sa kanilang pagtakas. Labanan sa gitna ng gubat dito nagsimula ang pinakamatindi nilang engkwentro. Si Mario, sa kabila ng takot, ay walang tigil sa pagbubudbod ng asin. Ang mga nilalang ay nag-uunahang umatake, ngunit agad silang natataboy ng bawat butil. Ngunit dumating si Amara, mas malakas at mas nakakatakot kaysa dati. Tumalon siya mula sa mataas na puno at sumugod kay Mario. Wala kang kawala, sigaw niya habang inaabot ang liig ni Mario gamit ang kanyang mahahabang kuko. Ngunit bago siya matamaan, ibinuhos ni Mario ang kalahati ng laman ng kanyang bayong diretsyo kay Amara. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang halimaw na nasaktan, sumigaw ito ng malakas habang ang balat niya ay nagliyab at nagmarka ng paso. Mario! Tumakbo kayo ngayon din, utos ni Lucio. Ang pagtakas habang abala si Amara sa kanyang sakit, agad na tumakbo ang buong grupo papunta sa kabilang bayan. Ngunit sa kanilang likuran, dinig nila ang malalakas na sigaw ng mga aswang na muling sumusugod. Bilisan ninyo! Huwag ninyong titigilan ang pagtakbo, sigaw ni Mario habang pasan ang kanyang anak. Si Linda naman ay halos hindi na makalakad sa pagod, ngunit hindi bumibitaw. Habang papalapit sila sa hangganan ng Sitio Madilim, nararamdaman nilang mas lalong dumadami ang mga nilalang. Ngunit sa bawat pag-apak nila sa asin na inihagis ni Mario sa kanilang dinaraanan, nabibigyan sila ng pagkakataong makalayo. Pagsasakripisyo at pagtatanggol na kalayo man sila pansamantala, batid ng lahat na hindi sila ligtas. Ang mga nilalang ng dilim ay hindi basta sumusuko, at higit sa lahat, si Amara ay nagbabalik ng pangako, na kahit saan magtago si Mario at ang kanyang pamilya, hindi sila titigilan. Sa pagkakataong ito, kailangang pumili si Mario, tatakbo at magtatago habang buhay, o tatayo at lalaban para sa kanyang baryo at pamilya. Pagdating sa kabilang bayan, pagdating nila sa susunod na bayan, sinalubong sila ng mga tao.
Nakita ng mga residente ang kanilang sugatang katawan, ang takot sa kanilang mga mata, at ang bitbit nilang balita tungkol sa mga aswang. Agad silang tinulungan, binigyan ng pagkain, tubig, at pansamantalang masisilungan. Ngunit nang marinig ng mga taga roon ang kanilang kwento, napuno rin ng pangamba ang buong komunidad. Kung totoo ang sinasabi ninyo, hindi na malayot dito rin sila makarating, wika ng isang matandang pinuno. Kailangan nating maghanda. Ngunit ang mga tao'y hati ang desisyon. May ilan na gustong tumakas palalo, may iba namang gustong lumaban. Ang panaginip ni Mario sa gabing iyon, habang nagpapahinga, na naginip si Mario. Nakita niya ang baryo nila, nasusunog, habang ang mga bata ay umiiyak at ang mga aswang ay naglipana. Sa gitna ng kaguluhan ay lumitaw si Amara. Ngunit hindi na siya kasing ganda at banayad gaya ng dati. Ang kanyang anyo ay mas kahindik-hindik, parang isang nilalang na sinakop na ng kadiliman. Mario, bulong nito, hindi ka makakataka sa iyong kapalaran. Kung hindi ka magiging isa sa amin, ikaw ang magiging kabayaran. Nagising si Mario na basang-basa sa pawis. At doon niya naisip, hindi na sapat ang pagtakas. Kailangan na niyang harapin ang laban. Ang desisyon kinausap niya si Linda. Mahal, hindi pwede na magtago na lang tayo habang buhay. Kung hindi natin sila haharapin, pati ibang bayan ay madadamay. Nagpigil ng luha si Linda. Pero paano kung ikaw ang mawala, Mario? Paano kami? Hinawakan ni Mario ang kanyang mga kamay. Kung may mawawala man, mas mabuti nang ako kaysa kayo. Mas mabuti nang magdusa ako kaysa ang ating mga anak. Tumango si Linda, bagamat mabigat ang loob. Alam niyang wala na siyang magagawa kundi suportahan ang desisyon ng asawa. Ang huling paghahanda bago sumapit ang gabi, tinipon ni Mario ang mga kalalakihan ng dalawang baryo. Pinagsama nila ang lahat ng maaaring panlaban, asin, bawang, langis, at mga punyal na binendisyonan ng pari. Si Calusio naman ay naglatag ng proteksyon gamit ang mga halamang gamot at dasal. Ito ang magiging huling depensa natin. Kung hindi tayo magtatagumpay, wala nang susunod na pagkakataon. At sa gitna ng lahat ng ito, si Mario ang tumayo bilang leader. Hindi dahil siya ang pinakamalakas, kundi dahil siya ang may pinakamatinding dahilan para lumaban, ang kanyang pamilya. Ang huling labanan nang sumapit ang hating gabi, dumating ang mga nilalang. Lumitaw sila mula sa gubat, mas marami at mas mabangis kaysa dati. Ang kanilang mga matay kumikislap at ang kanilang mga sigaw ay umalinggaw sa buong paligid. Mga tao maghanda, sigaw ni Mario. Agad nagsimula ang labanan. Ang mga lalaki naghasik ng asin sa paligid, habang ang iba na maisumugod gamit ang mga punyal. Ang mga babae at bata na may nagdasal sa simbahan, umaasang ang kanilang mga panalangin ay magiging panangga. At sa gitna ng lahat ng ito, dumating si Amara. Nakalutang siya sa ere, ang kanyang pakpak ay kasing itim ng gabi. Mario, isa kang anghangal. Sa halip na iligtas ang pamilya mo, ikaw pa mismo ang nagtulak sa kanila sa kapahamakan. Ang sakripisyo habang naglalaban, napansin ni Mario na kahit gaano karami ang asin na kanilang ikinakalat, patuloy pa rin ang pagdagsa ng mga nilalang. At unti-unti, napagtanto niya ang katotohanan, hindi sila titigil hanggat siya ay buhay. Mario, sigaw ni Calusio. Ikaw ang hinahanap nila. Hindi titigil ang laban na ito hanggat hindi ka nila nakukuha. Doon pumasok ang pinakamahirap na desisyon sa kanyang buhay. Tumalikod siya at tinignan ang pamilya niya mula sa malayo. Nakita niyang yakap ni Linda ang kanilang mga anak, umiiyak, ngunit umaasa. Lumapit siya kay Calusio. Kung ako ang kailangan nila, ako ang ibibigay. Ngunit bago ako bumigay, siguraduhin mong ligtas sila. Mario, huwag. Hindi mo kailangang gawin yan, sigaw ni Linda. Ngunit mumiti siya, kahit puno ng luha ang kanyang mata. Linda, para ito sa inyo. Para sa lahat. Ang pagharap kay Amara sa huling pagkakataon, humakbang si Mario papalapit kay Amara. Wala na siyang hawak na sandata, tanging asin na lamang sa kanyang palad. Kung ako ang gusto mo, ako na lang. Basta't huwag mong gagalawin ang pamilya ko, sigaw niya. Tumawa si Amara. Matapang ka, Mario. At dahil dyan ikaw ang magiging pinakamahalagang bahagi ng aming lahi. Lumapit siya upang abutin si Mario. Ngunit bago pa siya tuluyang mahawakan, isinaboy ni Mario ang natitirang asin diretso sa kanyang mukha.
Nagliyab ang balat ni Amara at napaatras siya na may malakas na hiyaw. Ngunit habang nanghihina siya, sinunggaban siya ng iba pang mga aswang. Sa halip na umatras, niyakap ni Mario ang isa sa kanila at isinaboy ang lahat ng asin na natira sa kanyang katawan. Isang malakas na pagsabog ng liwanag ang bumalot sa buong paligid. Napasigaw ang mga aswang at isa-isa silang nagliyab at naglaho sa harap ng lahat. Ang huling alaala pagkatapos ng lahat, bumagsak si Mario sa lupa, halos wala ng malay. Lumapit si Linda, umiiyak at niyakap siya ng mahigpit. Mario, huwag mo akong iiwan, bulong nito. Ngumiti siya ng marahan. Mahal, ligtas na kayo. Yun lang ang mahalaga. At unti-unti pumikit ang kanyang mga mata. Ang pamana at ang katapusan sa pagputok ng liwanag na dulot ng sakripisyo ni Mario, bumagsak ang katahimikan sa buong paligid. Ang mga sigaw ng mga aswang ay tuluyang naglaho, ang dilim na bumabalot sa sitio madilim ay napawi, at ang mga tao ay nanatiling nakatitig, hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Ngunit kasabay ng katahimikan ay ang matinding kirot, sapagkat ang kanilang tagapagligtas ay nakahandu sa isalupa, wala ng malay. Ang pagluluksa lumapit si Linda, nanginginig at umiiyak, at niyakap ang katawan ni Mario. Mario, gumising ka naman, tapos na ang lahat, ligtas na kami, huwag mo akong iiwan. Walang tugon. Tanging malamig na hangin lamang ang dumampi sa kanyang pisngi. Ang mga bata ay lumapit at yumakap din sa kanilang ama, hindi lubos maintindihan ang nangyari, ngunit dama ang bigat ng pagkawala. Ang mga kalalakihan at kababaihan ng baryo ay tahimik na lumapit, lahat ay nakayuko, nakikiramay. Wala man silang masabi, alam nilang walang sino man ang makakalimot sa sakripisyo ni Mario. Ang pag-alis ng sumpa kinabukasan, isang kakaibang pagbabago ang naramdaman sa lugar. Ang mga punong dati tuyo at madilim, ngayon nagsisimulang muling mamulaklak. Ang mga ibon na matagal nang nawala ay nagbalik at ang paligid ay tila huminga ng panibagong buhay. Ang sumpa tila nawala na, sabi ng isang matanda habang nakatanaw sa kabundukan. Ngunit alam ng lahat na ang sumpay nawala hindi dahil sa dasal o ritual lamang, kundi dahil sa buhay na ibinuwis ng isang tinderong naglalako ng asin. Ang paggunita ilang linggo ang lumipas, nagdaos ng isang pagtitipon ang mga tao sa baryo. Sa gitna ng plaza, nagtayo sila ng isang maliit na dambana para kay Mario, isang simpleng altar na mailarawan niya, isang bayong ng asin, at kandilang hindi naubos ang pagliyab. Hindi siya bayani dahil malakas siya, wika ni Calusio habang nakatingin sa dambana. Bayani siya dahil mas pinili niyang mamatay para sa iba kaysa mabuhay para sa sarili. Ang mga tao ay nagsindi ng kandila at sabay-sabay na nagdasal. Ang baryo na dati puno ng takot, ngayon ay nagkakaisa sa pag-asa at pagkilala sa kanilang tunay na tagapagligtas. Pamana sa pamilya si Linda, bagamat sugatan ang puso, ay nanatiling matatag para sa kanilang mga anak. Alam niyang iyon ang nais ni Mario, na ipagpatuloy ang buhay at hindi malunod sa lungkot. Lumapit siya sa mga anak at marahang nagsabi, "Mga anak, ang tatay ninyo ay hindi na natin kasama ngayon." Pero ang iniwan niya ay mas mahalaga pa sa buhay niya. Iniwan niya sa atin ang tapang, ang pagmamahal, at ang aral na kailanman, hindi natin dapat talikuran ang tama. Ang mga bata, bagamat umiiyak, ay tumango. At mula noon, itinanim nila sa kanilang puso ang alaala ng kanilang ama. Ang kwento ng asin mula noon, ang asin ay hindi na lamang isang panimpla o simpleng kalakal sa baryo. Naging simbolo ito ng paglaban sa kasamaan. Ang bawat bahay ay laging may asin na nakalagay hindi lang sa kusina, kundi sa kanilang pintuan at bintana, paalala ng sakripisyo ni Mario at proteksyon laban sa anumang masamang nilalang. At sa tuwing may mga kabataan na nagtatanong, ikinukwento ng mga matatanda, may isang tinderong naglalako ng asin noon. Dahil sa kanya, natapos ang takot na dala ng mga aswang. Huwag ninyong kalilimutan ang kanyang pangalan, si Mario. Pagbabalik ni Amara? Ngunit hindi lahat ay ganap na natapos. Isang gabi, habang natutulog si Linda, nanaginip siya. Nakita niyang muli si Amara, hindi na kasing bangis tulad ng huli nilang pagkikita, ngunit naroon pa rin ang kanyang presensya. "Linda," bulong ni Amara. "Huwag mong akalaing tuluyan na akong nawala. Hanggat may tao na natatakot, hanggat may pusong mahina, mananatili kaming nagmamasid." Nagising si Linda, hinihingal at pawisan. Ngunit imbes na matakot, pinunasan niya ang kanyang luha at mahigpit na niyakap ang kanyang mga anak.
Kung babalik ka man, Amara, hindi mo na kami kayang talunin. Dahil iniwan ni Mario ang kanyang tapang sa amin. Ang pamana ng isang bayani lumipas ang mga taon at ang baryo ay tuluyang nakabangon. Ang mga kwento tungkol sa mga aswang ay unti-unting naging alamat na lamang, isang bahagi ng kanilang kasaysayan na pinapasa mula henerasyon hanggang henerasyon. Ngunit sa puso ng bawat isa, hindi kailanman nawala ang alaala ng tinderong nagdala ng asin. Sa bawat hapagkainan, sa bawat ulam na may kaunting alat, naaalala nila si Mario, ang taong nagbuwis ng buhay upang bigyang lasa ang kanilang kalayaan at kapayapaan. Huling mensahe kung minsan, ang pinakamaliliit na tao, isang tindero ng asin, isang simpleng ama, isang ordinaryong mamamayan, ay siya palang may kakayahang gumawa ng pinakamalaking sakripisyo. At sa huli, ang kanyang pangalan ay hindi na lamang simpleng pangalan. Siya ay naging alamat, isang paalala na sa harap ng kadiliman, palaging mananaig ang liwanag ng pagmamahal at tapang. 4.